Malacanang Important Advisory. September 5, effective ngayong araw. President BBM pirmado na at ibibigay na. Ano ito? Ano ang pinirmahan ng ating Pangulo? Para malaman ang buong detalye, panoorin at tapusin ang buong video para sa dagdag kaalaman. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ipatutupad na ngayong araw ang price ceiling sa bigas. Batay po yan sa inilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Kamara naman, tutulungan ang maapektuhang mga retailers. Si Mela Lesmora sa report. Rise and shine, Mela. Hati ang opinyon ng publiko sa inilabas na Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng price ceiling sa bigas. Sa ilalim ng kautusan, ipapako na sa 41 pesos hanggang 45 pesos ang presyo kada kilo ng bigas sa bansa, epektibo simula bukas September 5. Mas maganda po pag bumaba kasi kayang-kaya ng budget. At medyo hindi masakit sa bulsa. Pag ang kinta mo ay kukunti lang, sa bigas lang napupunta. Wala nang pambiling ulam. Kami naman yung alanganin doon kasi yung puhunan mataas pa. Tapos bagsak namin agad ng gano'n. Kawawa rin naman kami agad ng mumuhunan. Ayon sa National Economic and Development Authority, suportado nila ang rice price ceiling hindi lang dahil mapabababa nito ang presyo ng bigas, kundi malaking tulong din kasi yan sa laban ng gobyerno kontra rice hoarding, profiteering, smuggling at cartelization sa bigas. Sa ngayon, sabi ng NEDA, sapat naman ang supply ng bigas, lalo pat simula na ng harvest season ngayong Setyembre. Kaya't kumpiyansa sila na pansamantala lang ang magiging implementasyon ng price ceiling at magiging mas stable pa ang supply at presyo ng bigas sa bansa sa mga susunod na araw at linggo. Dito naman sa Kamara, tiniyak ng mga mambabatas na handa silang tumulong sa lahat ng stakeholders para masiguro ang kapakanan ng bawat sektor. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bubuo sila ng win-win solution para matugunan ang pangamba ng mga rice retailer na baka naman sila ang malugi sa huli. Ipinag-utos na ni Romualdez sa House Committee on Appropriations na humanap ng paraan para makapaglaan ang gobyerno ng 2 billion pesos na ayuda para sa mga apektado rito. Nitong Biyernes, una nang nakipagpulong ang liderato ng Kamara sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, Grain Retailers Confederation of the Philippines at Nueva Ecija Rice Millers Association para talakayin ang issue. Sa hiwalay na pahayag naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee, ipinanawagan din niya ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon sa usapin ng bigas tulad ng pagdaragdag ng post-harvest facilities para sa mga magsaka at pagpapalakas pa ng anti-agri-smuggling law. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.